Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mutya ng atis. Kumakain ka ba nito? So guys, dapat mo itong panoorin. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang channel na kung saan marami kang matututunang aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito, mahilig ka sa ganitong video, pa-click na lang ang subscribe button at paki-turn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa new upload videos ko. Nag-upload ako ng video, isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin. Meron ba talagang mutya ng atis? Paano nga ba ito makukuha at ano ang hitsura nito? At ano nga ba ang kapangyarihang tinataglay nito? Ang mutya ba na ito ay kinakailangan pa ng ritual upang ito ay magkaroon ng bisa? Well guys, ang atis ay isang prutas na pabilog ang hugis na mayroong bukol-bukol na balat na kulay green. Ito ay pangkaraniwan ng prutas na matatagpuan sa Southeast Asia, katulad ng Pilipinas. Ito ay mayroong puting laman sa loob at mayroong maiitim na maliliit na buto. Alam mo bang ang puno at bunga ng atis ay maraming benepisyo para sa ating kalusugan, lalo na sa panggagamot sa ating sakit. Mabuting gamitin ang dahon ng atis para sa mga nababati o nauusog. Gawin lamang na kumuha ng 21 na dahon at pakuluan ito sa tubig. At ang tubig na ito ay inyong gagamitin upang ipaligo o kahit pangbanlaw na lamang pagpaligo. Maganda ring gamitin ang sariwang dahon ng atis para sa mga taong nahihimatay. Maaari ding magdala ng 7 dahon at marahang ipahid sa ilong o kuyumusin at ipaamoy ito sa taong nahimatay. Sa gayong paraan, siya ay magkakaroon na ng malay. Mabuti ring gamot na pantapal ang dahon ng atis sa mga namamagang kasukasuan o kalamnan. Ang dapat mo lang gawin ay dikdikin ang dahon at itapal sa lugar na mayroong maga o rayuma. At kung ikaw naman ay balisa at hindi makatulog, maaari ka ring maglagay ng 7 dahon ng atis sa ilalim ng iyong unan. Sa ganong paraan, ito ay magtataboy ng masamang enerhiya para ikaw ay makatulog ng maayos. At kung ikaw naman ay mayroong diabetes, ito ay mainam na gamot na nagpapababa ng sugar. Ang dapat mo lang gawin ay magpakulo ng tubig na mayroong 5 dahon, 3 buto at 2 tangkay nito sa looban ng 15 minuto. At ito ay inyong painumin sa mayroong diabetes. Nakakabuti rin ito sa mga taong mayroong sakit sa pagtatae. Ang dapat mo lang gawin ay magpakulo ng tubig na mayroong hilaw na bunga ng atis. At ito ay inyong painumin ng 2 beses. Ang atis din ay mainam na pampaswerte sa pera. Kumuha lamang ng 7 buto ng atis at laging dalahin sa inyong katawan. Ito ay mayroong kakayahan ng panghalina o pangakit ng pera. Meron din itong pangproteksyon sa bahay. Kaya mahalaga na ikaw ay magtanim nito sa inyong bakuran. Dahil ito ay humaharang na masasamang elemento, espiritu, gayon din ang kulam, barang, at palipad hangin. Well guys, alam nyo ba na bukod sa maraming benepisyong hatid sa ating kalusugan, ang puno at bunga ng atis meron ding matatandang kasabihan at sinasabi ng mga antingero
na meron ding mutya na makukuha sa atis. Paano nga ba ito makukuha? Ano nga ba ang hitsura nito? Well, kadalasan naman ang bunga ng atis ay kulay berde. So guys, kung kayo ay makakita ng kulay pulang atis, ay kunin nyo ito. Dahil ito na nga ang mutya ng atis. Ngunit kung wala ka namang nakuhang bato sa loob ng bunga ng atis, maaari ka namang kumuha ng buto nito. At iyon ang inyong gamitin na magsisilbing mutya ng atis. Kadalasan ang ganitong bunga na kulay pulang atis ay meron lamang iilang buto, na di katulad ng karamihang bunga na maraming buto sa loob. Well guys, ang mutya ng atis ay pinaniniwalaang magdadala ng swerte sa nagtatangan nito. Katulad ng biglaang biyaya o yaman na matatanggap. Mabuti rin ito sa kahit anong klase ng negosyo. At ang mutya rin na ito ay mainam na gamitin para sa sugal. Kaya tiyak na lagi kang swerte at mananalo. Ang dapat mo lang gawin ay ilagay ito sa iyong kaliwang bulsa. So guys, tandaan na kapag ikaw ay meron nito, wag na wag mo itong ipagyayabang at ipakikita sa ibang tao dahil mawawala ang kapangyarihan nito. Gamitin lamang ito sa kabutihan. At higit sa lahat, tayo po ay magtiwala sa ating Diyos na lumikha. Dahil siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at paki-share na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.